So, ayan guys, ganito po yung pagpupunas. So, ayan. Wala po tayong map ngayon eh. So, lalaban mo lang po yan guys, yung map. Ay, towel na basahan. Tapos, ipupunas nyo po yan guys dito. Tutupiin nyo lang po yan guys ng square. Ayan, pa-square na siya. Then, punas na lang. Step 1. Magpunas ka, huwag mong tatapakan. Tapos, pupunasan mo siya ng tuyo. Ayan. So, tuyo na yan ha. O, diba? Pag tatapakan siya ng pusa, hindi na siya madumi, madaling walsan. O, yan ang aking technique sa pagpupunas. Kaya shiny ang aking sahig. Charot. So, yan guys. Step 2, syempre, ito muna, sa bandang gitna. Mamaya na yung sa tabi. Para may tungtungan ka. So, step 3 guys. Step 3. Habang nagpupunas ka. Mamaya, kapakita yung step 3. Step 3 guys, magwawalis ka na. Wawalisan mo muna. Yung part na mayroong dumi. So, ayan. Tatakutin mo muna yung dumi para hindi napunta sa... Sorry, ang ingay ng pusa namin. Ayan mo na. Pupunasan yun, guys. So, ayan. Pag madumi na ito, ayan. Tutupiin mo yan, guys, ha. Ayan. So, step 4, yan. Continue ka pagpupunas hanggang sa matapos ka na. Ayan. Ang ingay ng pusa. So, ayan, guys. Gutom na mga pusa namin. So, ayan, makinis na yung sahig nyo. Pag alam nyo makinis na yung sahig nyo, syempre, titigan na kayo pagpunas. And step 4, pinakang huli, dumihan nyo uli. Para may pumapunasan ulit kayo. Thank you for watching! Welcome to my vlog uli. So, kinukuhaan ko yung asawa ko nang hindi niya alam. Hayaan mong mabatukan mamaya. Kikisan ko na lang siya para hindi siya magalit. So, ayan, kinukuhaan ko ulit siya. Initake ko siya ng video habang siya ay nagbabanlaw at yan. Kami nga mag-asawa ay magkatulong sa paglalaba. Pero hindi naman kami nahihirapang masyado. Kasi washing naman yung gamit namin. So, ayan, yung buhay sa probinsya, tiga laba, tiga saing, tiga tinda, ayan, yung iba pa nga, magsasaka, nagtatabas, nangingista, ganun ang buhay sa probinsya, napakapayak, pero simple lang. Simple lang ang buhay namin, sa araw-araw naming gawain, nagpapasalamat kami, dahil sa gandang umaga na bumubungad sa amin. Trabaho na nagbibigay sa amin ng pang-araw-araw namin kakainin sa maghapon. Pagtitinda na kung saan ang aming tinutubo ay pambayad sa kuryente, sa pag-aaral ng mga anak. So, ganun lang ang buhay. Sa mag-asawa, kailangan magkatulong at magkatuwang sila sa hanap buhay. Kahit pa magkahiwalay, basta sila ay nagtutulungan sa hirap at ang ginhawa ay magkasama. Oo, minsan nag-aaway kami, minsan ako yung nagagalit, pero yung galit na yun, may kililang yun. Kasi minsan may mga sobrang mga ginagawa ang bawat tao. So, masama din kasi ang mga sobra. Pag sobrang sipag ka na, so kailangan mo din ng pahinga. Kailangan meron din kayong pag-uusap, mag-asawa, hindi laging puro trabaho. Kailangan din nating bigyan ng closure o pag-uusap o pag-i-enjoy, pumunta sa labas, magkwentuhan, ganun lang. Hindi laging puro trabaho. So, kailangan i-stress free natin yung ating mga sarili.
So, ayan, magkatulong nga kami ng aking asawa sa paglalaba, pagwawashing. Hindi sila naniniwala na naglo-laundry, tumatanggap ako ng laundry. Tumatanggap po ako ng laundry. Kasi dagdag income din yun para sa pag-aaral ng aking mga anak. Hindi sila naniniwala. Alam nyo, negosyante ako, pero mahilig din ako sa mga sideline, ayan. Lalo na sa pagtitinda. So yan, laundry, hindi ko kinahihiya na kami mag-asawa ay maglalaba. Kasi napakamarangal na trabaho ang ginagawa ng isang laundry maker o maglalaba. Marangal kasi nililinis nila ang maduduming mga damit. So, since 13 years na ako naglalaba ng mga damit namin, sa una hindi pa ako masyadong marunong maglaba. Nung una akong nag-asawa, hindi pa ako masyadong marunong. Pero nung susunod na, sa tinagal-tagal kong paglalaba, yun, natuto na ako. Si Mama? So, ayan guys, Wala man si Mama, for the banlaw na nga po ang aking asawa. Yan, napakabuti po niyang asawa. Kahit meron siyang something na hindi good, meron din bad side, meron din siyang good side, which is I love it.